sa trahedya ang isasalang masayang pagdiriwang ng unang anibersaryo ng programang Wawawi ng ABS-CBN. Lahat ng pumila dito, yun lang ang bibigyan ng ticket. Kami na dito hindi bibigyan, pumunta raw kami doon. Ay sabi namin hindi kami papayag kasi galing na kami dito, nasuffocate lang kami, lumipat kami doon. Ngayon, kaya nagkagulong tao, dito lang ang daan. Kaya di nakatakatakang dumugin ng Wawawi sa pagdiriwang ng anibersaryo nito sa Ultra, lalong tambak ang papremyo. Mado yung pangalan nito mga naturang biktima na sabi ko, subukan ko nga ang pupunta sa Wawawi, kako. Sa araw-araw po ang halaga namin, mapasaya ko yung mga kapamilya. Unang anibersaryo ng Wawawi, naganap ang tinaguriang Ultra Stampede, kung saan 71 ang namatay. Welcome to Jack, at ang Loud True Crime Podcast. Episode 1, The Tragedy of the Ultra Wawawi Stampede 2006. Kamusta? Malugod na pagbati sa lahat ng ating tagapakinig sa iba't ibang sulok ng mundo. Ako si Hannah. At ako naman si Sizer. At ito ang unang episode ng Jack, isang tanglaw True Crime Podcast. Ngayong araw, babalik tayo sa isang madilim na kabanata ng kasaysayan ng Pilipinas, ang Ultra Stampede ng Wawawi. Isang trahedya na nag-iwan ng malalim na sugat sa puso ng maraming Pilipino. Bago pa man natin simulan ang kwento, mahalaga ang pag-alala sa mga biktima ng trahedyang ito. 79 katao ang nawalan ng buhay at daan-daang iba pa ang nasugatan. Ang kanilang mga pangalan, pamilya, ang kanilang mga pangarap na hindi dapat nating kalimutan. 18 taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang stampede na ito. Marami ang taong hindi pa pinapanganak o kakapanganak pa lamang noong panahon na iyon. Pero sigurado ako na marami sa atin ang nakarinig o nakapanood na ng balita tungkol sa trahedyang ito. Matapos ang matagumpay na unang taon bilang pinakamataas na rating na noontime variety show, gustong magdiwang ng big time ang Wawawi. Dapat itong maging mas malaki at mas mahusay sa mga tuntun ng venue, audience at syempre mga premyo. Dahil dito, dumagsa ang mga tao sa Pasig, sa Phil Sports Stadium ng mga araw bago ang palabas. Ilang oras bago ang palabas ay dapat na magsisimula ito sa ika-4 ng Pebrero taong 2006. Ang mga tao ay sinabihan na iilan lamang ang magkakaroon ng tunay na pagkakataong manalo ng premyo sa lapi. Ito ang naging dahilan sa isang pinakamalalang trahedya ng stampede sa kasaysayan ng Pilipinas. Samahan nyo kami habang sinusubukan nating maunawaan ang trahedyang ito at ang mga aral na natutunan mula rito. Grabe ang mga pangyayari sa araw na yon, partner. Akalain mo yun isang malaking pagdiriwang na nauwi sa isang kalunos-lunos na trahedya. Para mas malaman natin kung ano ang mga pangyayari sa trahedyang iyon, ay mayroon tayong makakasamang panauhin para magbigay ng opinyon sa Ultra Stampede of Wawawi 2006. At ngayon ay sasamahan tayo ng mga isko at iska. Hello guys! Welcome to Jack Podcast. Bago tayo magpatuloy sa nakahanda naming katanungan, magpakilala muna kayo. Hello everyone! I'm Iska Saira. Hi everyone! I'm Iska Jasmine. Ako naman po si Isko Eli. And I am Isko Jonard. At ako naman si Iska Evanusen. Bago pa man natin simulan ang kwento, samahan niyo kami habang sinusubukan nating maunawaan ang mga aral na matututunan mula rito. Ito na nga partner, meron tayong mga inihandang katanungan para sa ating mga isko at iska at ito'y sasagutin nila. Handa na ba kayo mga isko at iska? At para sa ating unang katanungan, sa tingin nyo, ano kaya yung naging reaksyon ng publiko pagkatapos nilang malaman na nagkaroon ng Ultra Stampede sa Wawawi noong 2006?
Maraming tao ang nalungkot at nagalit, lalo na yung pamilya ng mga biktima dahil sa kakulangan sa pag-aayos at pagpaplano sa event na nagresulta ng maraming buhay na nawala. Yung mga naging reaksyon ng publiko, syempre maraming nagalit, nagkaroon ng iba't ibang mga opinion tungkol dun sa pangyayari. Kasi hindi naman naging biro yung mga namatay at mga nasugatan. At oo, nakita rin naman nila yung kawalan ng disiplina ng mga tao noong time na yun. Pero hindi natin sila masisisi kung bakit na lang yung naging pag-uugali nila para lang mapasok doon sa loob. Syempre, maraming mga reaksyon na naganap niya dahil sobrang grabe yung trahedya na naganap sa taong yan. At dahil sa trahedya na nangyari, mas magiging aware yung mga publikong tao na dadalo sa ganyang events. So, mas magiging maingat sila pag dadalo sila sa big events. So, iwas overcrowding, iwas din sa stampede. Ayan. Maraming salamat sa inyong mga kasagutan. Ayun na nga partner, malinaw na ang stampede ay nagdulot ng matinding kalungkutan at galit sa publiko. Ang pagkamatay ng maraming tao ay nag-iwan ng malalim na marka, hindi lamang sa pamilya ng mga biktima, kundi sa buong bansa. At para sa susunod na katanungan, saan nga ba talaga nagsimula ang stampede? At nabigyan ba ng hustisya ang mga taong nasawi dito? Marami nagsasabi na nagsimula ito sa isang bomb jokes. Grabe no, ang lakas ng trip ng tao na yun. Kaya maraming tao ang nagkagulo at nataranta. At sinagot naman doon ng management ng ABS-CBN ang mga gastusin ng mga nasawi sa trahedya. At ng araw na iyon ay nanghingi rin ng pasensya si Willie sa lahat ng pamilya at mga nasawi sa trahedya na yun. Sa tingin ko, nagsimula yung stampede dahil sa maraming gustong mauna sa pilahan. Karamihan kasi doon is nagtulakan. Tapos yung iba naman umakyat sa waiting shed na naging dahilan talaga para magiba yung gate. Bumigay rin yung bubong ng waiting shed. So, yung mga tao is nataranta, nagtakbuhan sila. Tapos yung iba is nadapa, tapos natapahan, na yung ilan doon is ikinamatay ng marami. At sa tingin ko is hindi lahat ng mga biktima ay nabigyan ng sapat na hustisya nung nangyari yon. Siguro same sa mga answer nila. Sa pamamagitan ng maling impormasyon na narinig nila ay nagsanhi sa kanila ng pagka-stampede at nakasawi ng maraming buhay. May nabasa ako na ang trahedya na ito ay binansagang the greatest death toll in a game show. Ilang araw bago ang event na ito, nagtipon-tipon yung mga tao sa labas upang makapasok sa venue, upang sila ay manalo ng mga malalaking premyo mula sa events. At dahil doon, maraming taong dumalo sa events na yon at hindi inaasahan at nagkaroon tuloy ng kaguluhan na nagkaroon na ng pagtutulakan at pagsisiksikan na nagresulta nga ng stampede. Nagsimula ang stampede dahil sa mga taong nagsiksikan, naggitgitan at nagtutulakan. Kaya yung mga barricade na nakaharang at mismong gate ay bumigay. Nung bumigay na ang lahat, doon na nag-umpisa ang nangyaring stampede kasi nagsipagtakbuhan na yung mga tao na dahilan kung bakit maraming natumba, nadapa, naapakan, na naging dahilan din kung bakit maraming namatay at nasugatan ng mga tao. Pero pagdating sa hustisya, masasabi ko na hindi nakamit ng mga nasawi ang hustisya kasi wala namang nanagot doon sa nangyaring stampede. Yan. Maraming salamat sa inyong mga kasagutan. At para sa susunod na katanungan, sa tingin nyo, naging sapat ba ang mga ginawang hakbang ng management para sa mga naapektuhan ng stampede? Ano yung naitulong nila at paano naging sapat? Oo. Naging sapat naman kahit alam natin na hindi na maibabalik ang mga buhay nang nawala. Ngunit sinasabi na sinagot naman ng management ang mga gastusin ng mga namatay sa trahedya dahil sinabi rin na aksidente lang naman ang nangyari. Base sa aking panonood, ay tumulong lamang ang production ng Wawawin noon dahil ang pananaw ng mga tao ay aksidente lamang ito. Siguro nga sa financial, oo, pero yung buhay ng mga nasawi doon ay hindi na matutumbasan ng kahit anong pera dahil ang mga bagay na nangyari na ang walang sapat na pagpaplano at nagsanhi ng trahedya at pagkamatay ng maraming buhay.
naging sapat naman yung mga natulong ng management sa pamilya ng mga namatayan at nasugatan. Ngunit kahit na naging sapat yun, para sa akin, hindi pa rin nila makakalimutan ang mga nangyari noon kasi nakatatak na sa isip nila at naging malaking trauma din yun para sa kanila. Para sa akin, hindi. Kasi oo, nagbigay sila ng pang-medical tapos nag-apologize about sa nangyari, pati na rin sa mga pamilya ng mga namatay. Pero kasi hindi pa rin talaga sapat kung hindi nila inisip una pa lang yung kaligtasan ng mga taong dumalo dun sa event na yun. Maraming salamat sa inyong mga opinion, ating Iska at Isko. Makikita natin na magkakaiba ang pananaw ukol sa kung sapat nga ba ang ginawang tulong ng management. Habang may nagsasabing sapat ang pinansyal na tulong na ibinigay, ngunit marami rin ang naniniwalang hindi sapat ito upang mabawi ang nawalang buhay at mga trauma na naranasan ng mga naapektuhan. At para sa ating susunod na katanungan, kung kayo ay naging tagahanga ni Wiwi noon, sa tingin mo, maiisip mo din kayang pumunta doon para makipagsapalaran? For me, hindi. Kasi kahit sabihin na malaki ang premyo ang matatanggap, mas importante pa rin ang kaligtasan ko. Mas okay na manood na lang sa TV. At siguro kung pupunta man ako sa ganyang events, hindi rin ako papayagan ng nanay ko dahil alam niya magiging crowded ang lugar na yun. Para sa akin hindi, pero sa iba siguro oo. Kasi alam naman natin na ang pangangailangan ng mga tao ay pera. Hindi natin sila masisisi kung bakit pumunta sila doon. At hindi rin naman nila alam na ganun ang kahinatnan ng show. Na imbis kasiyahan, trahedya ang nakuha nila. Oo naman, lalo na kung yung estado ng buhay ko ay mahirap at sobrang laki pa ng mga papremyo. Diyos ko, makikipagsapalaran talaga ako. Kasi isang pagkakataon din yun na baka sakaling ako yung mapili o mabunod at mabago nun yung buhay ko. Although, kahit na 1% lang yung chance na mapili ako, manalo ako, at least diba, may 1% pa din akong pinaniniwalaan. Para sa akin, hindi. Kasi oo, malaki yung mga papremyo na makukuha doon. At alam ko rin na maraming mga taong pupunta. Pero para sa akin kasi, mas priority ko yung safety kaysa dyan sa mga papremyo. Tsaka hindi ko rin kasi kakayanin yung mga ganun kalaking crowd. Iba't ibang pananaw ang binigay ng ating mga Isko at Iska. May mga nagbigay halaga sa kaligtasan habang ang iba naman ay handang makipagsapalaran dahil sa pangangailangan o sa posibilidad na manalo ng malaking premyo. At para sa ating susunod na katanungan, ano ang mga dapat isaalang-alang sa pag-organisa ng mga malalaking kaganapan? Siyempre, una nga dyan yung venue. Lalo na malaki yung gagawin kaganapan. At dapat tiyakin din nila na maayos yung labas at loob nun. Sunod naman ay dapat mag-isip sila ng mga strategies kung paano control rin na maayos ang dami ng mga taong pupunta. Tapos, mag-assign sila ng mga maraming taong aalalay para sa mga tao. Dapat may mga emergency kit stations para handa lahat sa mga anumang insidente. Tapos dapat mag-set up sila ng pang-communication sa iba like mga radios or intercoms para madali sila makakuha ng sapat na impormasyon sa mga organizers at mga staffs para pag may nangyaring hindi maganda is handa sila. Bigyan nila ng seminar yung mga papasok sa show para may sapat na kaalaman kung ano man ang mangyari sa trahedya upang hindi rin sila mataranta at hindi rin magkagulo ng husto. Siguro dapat merong ticket queuing online na paunahan lang kapag secured if may mga ganitong events. At sa online na yon, andun na rin yung mga safety rules regulation na nakalagay para mabasa din ng mga nakasecured na mga ticket. So, yun. Ayan. Maraming salamat sa inyong mga kasagutan. At para sa susunod na katanungan, paano makakatulong ang mga programa para itaas ang kamalayan ng publiko na maiwasan ang trahedya sa mga pangunahing kaganapan? Siguro sa pamamagitan ng masusing pagpaplano at malawakang isipan ng mga organizer. Dahil alam naman natin lahat ng mga tao ay may pangangailangan, kaya nagsipunta sila roon. Pero totoo nga ang sinabi ng nasa huli ang pagsisisi. Kaya sa susunod na mag-organize ng mga pangmalawakang event, dapat may masusing pagsisiyasat
at malawak na kaisipan at pagpaplano. Para maiwasan yung mga ganoong pangyayari, syempre, pwedeng gumawa yung mga programa na mga commercial at mga advertisement videos na nagpapakita ng mga impormasyon tungkol dun sa maaaring mangyari kung crowded yung gaganapan ng events. Kasi sa ganoong paraan, makakatulong yung mga ito upang mas maging aware yung mga tao at mas lumawak pa yung mga kaalaman nila. Sa pamamagitan ng pagsasabi ng tamang impormasyon, pwede rin sanayin yung mga tao sa mga dapat gawin bago magsimula yung event para maging handa sila sa posibleng panganib. So sa ganitong way, matutulungan nila yung mga tao na maging alerto. Maraming paraan kung paano makakatulong ang mga programa para itaas ang kamalayan ng mga tao at para maiwasan din ang ganitong trahedya. Tulad ng pagkampanya sa media tulad ng radyo, TV, social media at newspaper siguro. Dahil sa ganyang paraan, maraming mahagilap or malalaman yung mga tao sa mga impormasyon tungkol sa mga kaligtasan pag may mga ganitong events. Tama kayo dyan mga isko at iska. Kaya ang susunod na katanungan ay, may nagbago na ba sa mga safety protocols at crowd management sa mga kaganapan matapos ang insidente? Oo naman, maraming nagbago kasi kung dati maluwag yung mga patakaran, ngayon masabi ko na sobra na silang naghigpit, lalo na kung bigatin yung mga gagawing event kasi hindi na sila kaagad-agad naglalabas ng mga impormasyon kung hindi pa maayos ang mga preparasyon nila. Mas sinisigurado na nila na maayos muna ang lahat para hindi na maulit ang ganoong pangyayari. Oo, naging mas mahigpit sila after mangyari nito. Sinisigurado na nila na ang mga dapat pupunta is yung mga taong may mga ticket lang kasi kailangan ay sapat lang yung bilang ng mga taong dadalo dun sa event. So, naglalagay na rin sila ng mga signage, tapos mga instructions para sa mga tao para maiwasan din yung gulo. Sa tingin ko, oo, may mga nabago naman sa mga safety protocols matapos ang trahedya na yon. At dapat lang din na mangyari ang pagbabago upang maiwasan na rin ang ganitong trahedya. Dapat na mas maging maingat sa lahat kaysa naman may mangyari ng kung ano pa. Merong pagbabago ngayon dahil ang mga tao sa show ni Willie ay may ticket na at kailangan nang mag-book sila online upang makapunta sila sa show ni Willie. Ayan, maraming salamat sa inyong mga kasagutan. At para sa ating susunod na katanungan, ano ang mga dapat gawin upang maiwasan ang pag-ulit ng ganitong pangyayari? Para sa akin, hindi naman maiiwasan ang pagsisiksikan pero dapat meron ding mga kaalaman yung mga nanonood na matutong makinig sa mga sinasabi ng guard. Magkaroon ba ng panandaliang seminar para sa mga manonood bago sila pumasok sa show para malaman nila kung ano yung dapat gawin at mga hindi dapat gawin. Ang dapat gawin upang maiwasan ito ay dapat laging mag-ingat sa anumang trahedya na dapat kaharapin bigla-bigla at dapat ang lahat ng tao ay may kaalaman sa mga first aid kit treatment na para kung sakaling mangyari ulit ito ay kaya na silang isalba ng kanilang mga sarili. Para sa akin, para maiwasan mauulit ganoong pangyayari ay sana ang pagpaplano ay organized na at niisip din nila yung kapaklan ng nakakarami at sana din mas disiplinado ang mga taong pupunta kasi nakadagdag yun ng ang tagumpay sa isang event at makaiwas yun sa mga kaguluhan. Kailangan ay malinaw at maayos ang mga sasabihin nila sa mga tao tungkol sa patakaran sa event. At kailangan is makinig rin yung mga tao ng mabuti kasi para rin sa kaligtasan nila to. At para sa ating susunod na katanungan, sa tingin nyo, ano ang mga aral sa nangyari na sa tingin mong nakatulong sa atin o sa mga programa na gumagawa pa din ng gantong kaganapan? Maraming aral ang makukuha natin sa trahedyang to, tulad ng tamang pagpaplano at coordination. Pag may mga big events tayong magaganap, at siguro meron dapat tayong clear communication ang lahat, mapa-organizer man yan or manonood or yung mga dadalo sa events. Dapat merong malinaw na impormasyon tulad ng mga announcements sa mga social media at iba pa. Dapat alam natin yung kahalagahan ng pag-iingat at kailangan ay palagi tayong handa kasi
hindi natin alam kung magkakaroon ulit ng ganitong incident. Maraming mga aral ang iniwan ang pangyayaring iyon. Kasi pagkatapos ng pangyayaring iyon, maraming naging pagbabago ang naganap. Katulad ng pagiging sa mga edad ng mga tao na pupunta, mas inayos na nila yung pagbibigay ng mga ticket. Marami ng mga nakaabang na medic sa bawat sulok ng lugar magaganapan. At yun yung mga napansin kong mga inayos nila. Pero kaya ganyan rin daw kagulo ang nangyari dahil ang eksena dyan ay first come first serve, diba? At hindi pa sila nagbibigay ng mga ticket sa mga pupunta. Pero ngayon, naging mas maayos na kung tutuusin dahil required na mayroong ticket bago makapasok at may mga sked na para sa lahat para maiwasan na rin ang sobrang daming tao sa loob. Ayun. At ito na nga, dumako na tayo sa huling katanungan. So, sa tingin nyo, sino ba talaga ang dapat mag-take ng accountability sa nangyari sa Ultra Stampede of Wawawi 2006? Para sa akin, ang dapat mag-take ng accountability sa nangyaring Ultra Stampede ay nasa mga organizers ng Wawawi kasi sila yung may responsibilidad pagdating sa pagpaplano ng event. Sa tingin ko, ang dapat mag-take ng accountability sa nangyaring stampede ay ang network mismo. Kasi sila yung nagbigay ng mga impormasyon sa mga tao. Katulad ng pagbabalita nila sa television. Kaya mas malaki yung naging ambag nila kung bakit maraming tao ang nahingkayat na pumunta sa anniversary ng show na yon. At sila din yung nakataas. Kaya dapat lang na sila yung mag-take na accountability sa nangyari. Yes, same sa kanila, organizer din dahil siguro kulang ng tamang communication at patnubay sa lahat ng mga taong pupunta sa events na yon. Siguro same sa mga answer nila na ang organizer ang mag-accountability dito dahil makita natin ang siksikan at pagkukumpol-kumpol ng mga tao sa nasabing show at nag-cause ng harm at pagkamatay ng mga nandoon. Masasabi rin natin na may pagkukulang ang production ng Wawawi. Pero, di ba, hindi rin naman magiging ganun kung nakinig ng maayos ang mga nakapila at nakipag-participate sila sa mga guard habang pinapakiusapan sila na huwag magtulakan. Ayan, maraming salamat sa inyong mga kasagutan. Importante talaga na mag-ingat tayo sa mga ganitong uri ng event. Dapat laging may plano ang mga organizers para maiwasan ang mga aksidente. Nakakalungkot talaga yung nangyari. Ang daming pamilya ang nawala ng mahal sa buhay. Sana ay may matutunan tayo sa pangyayaring ito para hindi na ito maulit pa. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating episode 1, The Ultra Stampede of Wawawi 2006, at inaasahan namin na ibigay namin sa inyo ang sapat na impormasyon at pananaw tungkol sa Ultra Stampede. Sa susunod na kabanata, tatalakayin naman natin ang mga detalye ng Ultra Stampede ng Wawawi at susuriin natin ang mga salik na nag-ambag sa trahedyang ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa At ang Loud True Crime Podcast. At kung mayroon kayong mga katanungan o komento, huwag kayong mahihiyang i-share sa aming social media pages ang inyong mga katanungan at saloobin. Muli, salamat sa inyong oras at suporta at sana abangan nyo kami sa mga susunod pa nating podcast. Huwag kalimutang mag-subscribe sa At ang Loud True Crime Podcast para hindi kayo mawala ng bagong episode.